Sa punto pong ito ay makakausap natin sa linya ng telepono si PNP spokesperson Senior Superintendent Ruben Sindak. Magandang hapon po, Colonel Sindak. Magandang hapon, Vivian. At sa lahat ng mga manonood nyo ngayon, maraming salamat po sa pagkakataong ito. Yes, Colonel, kamusta na po ang sitwasyon sa Mindanao matapos ang sunod-sunod na pambobomba? Nandun pa rin po ang ating mga kapulisan, naka-heightened alert po sila at patuloy po isinasagawa ang aming mga depensa at seguridad para sa mamamayan. Yes, nagdagdag po ba kayo ng puwersa sa mga lugar na may naganap na pagsabog? Sa ngayon, para lang po namin nirealign yung ibang forces para magbigyan na diin o mas bigyan puwersa yung mga lugar na mas nangangailangan. Colonel, natukoy niyo na po ba kung sino ang mga nasa likod ng pagsabog? Sa mga sa dalawang cases, particularly sa Cagayan de Oro at sa Cotabato City, medyo may magagandang leads na po tayo at may hubog na po ang investigasyon. May kinalaman po ba ito sa terorismo? Isa yon sa malaking bahagi ng pag-iimbestiga at isang malaking anggulo na tinitingnan po natin. Subalit mas tinutukoy po natin yung sinasabi nilang para mga personal attack against certain personalities. Sir, gaano katagal pa po itong investigasyon na isinasagawa ninyo? Patuloy itong isasagawa sapagkat gusto namin ito maging thorough at masusi para hindi naman ho masira o hindi man magkaroon naman ng justice po taong nasakripisyo dahil dito. Nabanggit niyo po na mayroon na kayong lead. Can you please expound on this, Colonel? Ay, yung leads po nga, yung meron kaming parang tinutukoy na tao, may tinutukoy din kaming grupo, at pati yung modus ay medyo nagiging malinaw na po. Subalit sa ngayon, hindi po namin to maring ibahagi sa inyo dahil ayaw po namin makompromiso ang isinasagawang follow-up operation. At as well na rin po yung investigasyon. Pero are you assuring us right now, sir, na the PNP is tracking down these people? Yes, of course. The PNP is on the ball and they're doing their level best para sumanagot yung lahat ng mga taong may kinalaman dito. Yes, sir. Sa ngayon po, ano yung mga ginagawang hakbang ng pulisya para matiyak yung seguridad ng mga mamamayan? Unang-una, pinakamahalaga ay malaman ng taong bayan na ini-enforce na po namin ngayon yung dating security systems namin as well as yung sinasabi nating three-tiered defense system of intelligence gathering and exchange, target hardening, as well as incident management. Ito kasama na po yung crisis management drills at pagsasanay sa tulong ng mga local government leaders, Armed Forces of the Philippines, and all other government agencies. Yes, Colonel Sindak, balik lang po ako dun sa investigasyon na isinasagawa po ninyo. Meron po ba kayong deadline? Hindi po nagbibigay ng deadline ang ating mga pinuno dahil gusto nila maging thorough to at maayos. Kasi ang tendency po kasi pag naglagay po tayo ng deadline, baka mamaya hindi maisagawa ang dapat gawin ng mga inyong kapulisan. Yes, sir. But right now, sa tingin niyo po, how far are we from getting down to the bottom of this issue? We're close to really clinching this case at huwag kayong mag-alala, mag-uulat po kami sa bayan as soon as meron ng mga malilinaw. In fact, in Cagayan de Oro, nakapag-file na po ng kaso. If you remember, ito'y iniulat na kahapon sa Senado. Okay. Yes, Sir, po. panghuli na lamang po, ano po ang inyong paalala sa ating mga mamamayan ngayon po na mayroong mga ganitong insidente? Okay po, para sa ating mamamayan, sa kabila po ng mga nagaganap na di inaasahang mga pangyayari sa Mindanao, nananawagan po ang inyong pambansang pulisya sa ating mga kababayan na maging mahinahon. Higit sa lahat, huwag maging bahagi ng pagpapakalat ng mga kung anumang espekulasyon at maling impormasyon na lalo lamang nagdudulot ng kalituhan at takot sa ating mga mamamayan. Sa halip, iba yung pag-iingat ang hinihiling ng pagkakataon, maging mapagmatsyag upang ganap na maging handa sa anumang pangyayari. Hinihiling lang po ng pambansang pulisya ang inyong tulong at ang tulong ng sambayanan upang hadlangan ang anumang maitim na layunin ng mga nais maghasik ng ligalig at takot. Mananatiling bukas ang aming mga linya ng komunikasyon upang tugunan ang anumang ulat o impormasyon mula sa ating mga kababayan. Anumang mahalagang impormasyon ay maaari niyong ipaabot sa PNP sa pamamagitan ng teleponong bilang 117 at sa aming text hotline 0917-847-5757 at maging sa mga official na
Facebook and Twitter accounts ng inyong Philippine National Police. Yes, maraming salamat po sa lahat ng impormasyong ibinahagi ninyo sa amin ngayong hapon, PNP Spokesperson Senior Superintendent Ruben Sindak. Hindi na ako pinasagot.